Pinakawalan sa gubat ng Apayao ang Philippine Eagle na aksidenteng nahuli nitong Marso. 3 linggong sumailalim sa rehabilitasyon ng agilang si Nariha Kabugao sa pangalaga ng Philippine Eagle Foundation. March 19 nang sinuko ng isang residente sa DNR ang agila na nagtamo ng 3 pellet wounds at minor injuries. Mga kapuso, patuloy na umiiral ang easterlies o ang mainit na hangin galing Pasipiko. At dahil dito, inaasahang magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Bicol Region bukas, lalo na sa hapon. Kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, asahan ng maaliwalas na panahon pero posible pa rin ang thunderstorms. Bibisita si Pope Francis sa 4 na bansa sa Asia Pacific sa Setyembre. Pupunta siya sa Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste at Singapore. Ito na ang kanya ika-43 apostolic journey na tatagal mula September 2 hanggang September 13. Sa mga nakalipas sa buwan, iba't ibang sakit ang naranasan ng Santo Papa at kinailangan din niya ng wheelchair para makagalaw. Noong 2015, bumisita si Pope Francis sa Pilipinas at kasamang dinalaw ang Leyte na bumabangon noon sa sahagupit ng Super Typhoon Yolanda. Kapag galaan ang usapan, ang pinakamahirap daw, yung maligaw. Pero sa Ilocos Norte, okay lang daw maligaw dahil kada liko may matututunan. At yan ang sa corn maze sa Ilocos Norte Agricultural College sa bayan ng Pasukin, kung saan sa bawat sulok may trivia tungkol sa agrikultura. Magi 2,000 square meters na palayan ito sa Ilocos Norte Agricultural College na plinano at tinamnan ng yellow corn ng mga estudyante at guro. Ayon sa mga namamahala, pinagbutihan nila ang pag-aalaga sa mga tanim na mais sa gitna ng El Nino para mabuo ang maize. Layo ng maize na maibalik ang interes ng kabataan sa agrikultura. Ang mga patapong gamit pwede raw gawing vintage decor at pagkakitaan. Ang negosyo naman ng isang magbabarkada nagsimula sa isang school requirement. Kita mong asenso at diskarte sa pagtutok na ito ni Dano Tingkongko. Masipag ba kayong gumawa ng assignment sa school? Same na same para sa isang magbabarkada sa Zamboanga City. Sa sobrang bibo ang kanilang school requirement, pinagkakitaan na rin nila. Isa sa requirements namin is kailangan namin mag-open ng business. Pilit po namin is boneless chicken wings sa may filling inside. Noong 4th year kami, in-implement namin. Nag-aaral pa raw sila nang itayo ang unang branch noong 2022 at natapos ito noong 2023. Na-experience namin mag-work more than 12 hours yung hassle ng paghahanap ng supplies. Mula noon, patuloy pa silang nag-spread ng wings and fry. At wag ka, malayo na ang nalipad ng kanilang requirements noon dahil ang kanilang business may 3 branches na ngayon. Sa simula lang talaga siya mahirap. Parang gamay mo na talaga paano mo siya i-handle and i-run. Parang dun mo mafe-feel yung sense of accomplishment. Parang mapaproud ka talaga sa sarili mo na hala, parang last year hindi ko naisip na mararating ko to pero andito na ako. So it yung risk. Sa lumang bahay namang ito sa Pasukin, Ilocos Norte, ang dati mga patapong gamit ginawang mukhang mamahaling vintage decor. Mga kahoy na inanod sa dagat, beach-inspired home decor na ngayon. Mga lumang paratroopers helmet, boom! Gawing lampshade. Nirepurpose sa mga yan ng vintage collector na si William Ragindin. Basta lahat ng lumang gamit sa amin is ginagawa namin ng buhay. Nire-repurpose namin lahat para hindi mawala sa istorya ng ating lipunan. 10 taon na raw niya itong ginagawa. Malakas ang dating ng mga fan ng mga old items. So, hindi kami nababakante. Meron palagi kaming nabebenta o bisita. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko, nakatutok 24 oras. Tangkang pagnanakaw sa tindahan sa Pangasinan, yan at iba pang balitang probinsya, ating paspasan. Tangkang pagnanakaw sa isang tindahan sa Mangaldan, Pangasinan, nahulikam. Pasilip-silip pa ang lalaki habang sinusubukang sungkitin at sirain ang padlock ng tindahan. Pero matapos ang mahigit 1 oras, umalis siyang walang nanakaw. Ang pulisya, pinaigting daw ang pagpatrolya sa lugar.
2 boarding house at isang bahay sa Baguio City natupok. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, isa ang sugatan habang 65 residente ang nasunugan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy at halaga ng pinsala. Runway ng Davao International Airport, 4 na oras isinara kaninang madaling araw. Inaspaltuhan ang ilang bahagi ng runway na bahagi ng repairs doon mula pa noong Enero. 6 na inbound flights ang na-delay kaninang umaga. Wala namang nakansilang flight. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 oras. It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig. Nakahinga mag-isang nagigilid. And it's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig. Sino nga ba ang hindi nakakaalam ng kantang ito ng OPM band na Lola Amor na naging anthem na ng mga Pinoy lalo tuwing umuulan? Kwento ng banda, hindi nila akalain na magiging mainit ang pagtanggap ng publiko sa kanilang mga kanta na naging daan para makapag-perform sila sa sold-out concert ng British rock band na Coldplay nitong January. Pag akit namin ng stage, everyone was happy. Parang it felt like the people there were like proud of us. So it was a really good feeling. Ang hit song ginawa na rin ng parody ni Kapuso comedy genius Michael V sa Bubble Gang. Pinerform din ni GOT7 Bam Bam sa kanyang Manila concert at nagustuhan ni Jake ng K-pop group na Enhypen. Today, finally ay ilo-launch na nila ang kanilang debut album kasabay ng isang concert sa Makati, matapos itong ilang ulit na ma-postpone dahil sa pandemic. Kabilang sa mga kanta sa album ang Raining in Manila, This Ain't Love at Umiinit na perfect song daw ngayong summer. Manonood din daw si Lola Amor, ang lola ng lead vocalist na si Pio, kung kanino hango ang pangalan ng banda. Magpe-perform din sa concert ang cast members ng banda. Pero ito naman ang last gig ng bassist na si Raymond na nagdesisyong umalis na ng banda last March. I have other responsibilities and things I have to do. So kahit na it's a dream come true, sadly life is life. Suportado naman daw siya ng mga kabanda kaya mas lalong magiging memorable ang concert nila ngayong gabi. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Ang init! Ang init naman! Ay, nako, ang init sa mundo. Grabe nga ang init ng panahon ngayon, no? Pero kung itong si Kuya ayaw nang magdamit, Bakit ka nakahubad? Sobrang init po. Mabilis po pagpawisan pag nakahubad. Pag nakadamit po. si Jay-Z naka-polo shirt na, naka-hoodie pa. Because of my skin allergies, pag nainitan siya ng sobra, nagtitrigger yung mga yung mga eczema, ganun. Hindi presko, pero mas titiisin niya na raw ito kaysa magka-rashes at humapdi ang balat. Sina Naya at Ederina naman, naka-knitted long sleeves at naka-cardigan kahit tirik na tirik ang araw. Para na rin po protection sa init, gano'n. Mahirap na po kasi umitim. Iba din po kasi yung ng init. Maano siya sa balat masakit. Kaya mas comfy po pag ganito. Sabi ng Health Department, para iwas sunburn, mainam daw na ang suot na tatakpan ng mga braso, binti at ulo. Basta dapat manipis ang tela. Tignan natin yung ating mga kapatid na nasa Middle East. Pansinin natin yung suot nila. Mga long sleeves tsaka maluwang, no? Mahangin, kumbaga well-ventilated yung suot nila. And ang kulay ay puti. Pampapresko rin ngayong tag-init ang samalamig. Pero wag ka. Si Nanay Carmen, tanghaling tapat, mainit na kape ang tinutungga. Nakakatatlong tasa nga raw siya. Pag hindi ako wawawa ng kape, parang pinatay na ako. Gaya ka ba ni Nanay Carmen na coffee is life? Hinay-hinay payo ng DOH. Sa mainit na panahon, hindi kaya ng katawan natin na alisin yung init kasi yung paligid natin ay mainit rin. So pag tayo ay iinom ng mainit na likido, ating parang pinapahirapan yung proseso ng homeostasis kasi imbis na mapawi sa katawan natin yung init ay nagdadagdag pa tayo. Nakaka-dehydrate din daw ang kape, mainit man ito o malamig. Ang coffee kasi ay diuretic, meron niyang caffeine. Kasama rin yan sa soft drinks, tsaka meron din yan. Nakakabawas yan sa tubig sa katawan. Payo ng DOH, limitahan ang pag-inom ng mainit na inumin. At kung iinom ito, sundan agad ng tubig.
Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.